Okay, good noon. Nandito tayo sa our young people. Our young people, our children, our young people na gustong matuto ng mga instruments. We'll give them inspiration para mabigyan sila ng activity. Kasi ang activity is to make them active. Ladies and gentlemen, gusto kong i-announce sa ating home churches, asa na ang mga young people ninyo. Kung talagang gusto nyo, sensitive kayo sa mga pangyayari sa inyong assignment, I don't want you to fall from your assignment. Kasi pag na-fall kayo, alam nyo na yan. The anointing will off. May equipping tayo, tinuturuan tayo na in our assignment, huwag tayong negligence of duty. Amen. Kung pinili ka ng Diyos, katulad mo Philippine National Police, meron kang responsibility. Now, the boss or the commander-in-chief, titingnan ang iyong record kung ano ba yung ginagawa mo bilang PNP. So, ganun din dito sa ating home churches. Ini-inform natin ang buong mundo na we have 12 home churches. In fact, nasa 15 na, yung iba nagtatlo na, nagdalawa, hindi ko pa alam. Maybe as far as 16. Pero paano natin ito inaalagaan? Hindi tayo pwede sa umpisa lang. The reason why God is the Alpha and the Omega. Our God is si Jesus. Siya yung Alpha and Omega. In other words, siya yung beginning, siya din yung end. So pag wala na siya dun sa end, hindi siya yon. Ikaw yon. So, tayong mga tao, we tend to always start work and then we drop it. That's the nature ng tao. Kaya nga kailangan, tao ka na may Diyos. Kasi yung Diyos na yon, yun ang magbibigay sa iyo ng finishing line. Katulad ni Jesus. Ang ganda ng revelation. Makinig kayo ha. Si Jesus, nung lahat pinalo-palo siya, nagdala siya ng cross. Actually, hindi niya narating ang mountain. Nabuwal siya 100% wala, flat. Parang si Manny Pacquiao. On the 12th round, flat. O ano yan? Declare defeated. Jesus na yan, ha? And then, God provided what? An African. Sino yon? Oh, si Simon Siren? The Siren. So, yung African na yun, ang nagbuhat ng cross para matapos lang ni Jesus ang mission niya. Doon pinakita na hindi mo talaga kaya sa human being. Oo, wala kayong magreklamo. Alam na ng Diyos na hindi nyo kaya. Ang problema, hindi kayo tumatawag sa Diyos. Tama ba? O, kaya feel, tayo, parang guilty tayo, hindi natin Hindi, huwag kang mag-guilty. Ang lang is, aminin mo lang, kasi may pride ka eh. Aminin mo lang na hindi mo kaya. Then God will take over. Kapag nag-surrender. Surrender is the word. Surrender and then take over. Surrender and then take over. Si Jesus ang mag-take over. Kaya ako, nakita nyo, na-notice nyo sa Jollibee. Pag nakita ko parang alanganin, walang movement, talaga, I fight the good fight of faith. At the end, makita mo, will always be victorious because I allow God to participate. Hindi ako yon. Ganito lang ba ang inyong kakayanan? Then we will invite God to take over. Kasi pag siyang nag-take over, He is the master of multiplication. Is the multiplier. Amen. Di ba good news yan? O dapat magpalakpak at dapat matuwa tayo. Kasi pag natuwa tayo sa naririnig natin, nag-absorb tayo. Kaya technicalities ng ating mga leaders, hindi sila nag-absorb. Nag-observe sila to para tingnan kung tama ba kaya nagiging doubter ka. Tama ba yan? Totoo ba yan? Kaya? O, ganun. Pero pag ikaw ay follower ni Jesus, you will absorb kung ano yung nasa word ni Lord. Alright, so assignment is the place where you can be bloomed.
Assignment is God-given para siyang Garden of Eden. It means to say, sa assignment mo, nandyan ang heaven. Kung piliin mong magiging heaven siya, you need to till the garden, you need to tend the garden, make it beautiful, and makita mo yung Garden of Eden. And then, anong makuha mo? Lahat ng benefits makuha mo. Disiplina, number 1 yan. Pag ikaw Kristiyano, wala kang disiplina, I'm sorry to tell you, you are not the true Christian. Christians are like a soldier, a farmer, and as athlete. Yung mga qualities na yan ay dapat nandyan yan sa isang tunay na Kristiyano. Kasi nga may purpose ang Diyos sa atin. Kaya nga bago ka maging PNP, ang dami mong mga pagdaanan, babuwire, mga kung ano-ano. Halos hindi ka na ma-drawing sapagkat ikaw ay talagang hinuhubog to be a PNP. Ganon din ang Christian. Kasi hindi nga nakikita ang Commander-in-Chief, walang baril, kaya wala silang takot. But you know, the Holy Spirit ay pwede siyang gumawa ng kidlat. Tama ba? So that's why you need to know your God so that you know, malaman mo kung ano yung role. As a pastor, I advise sa mga pastors natin, mag-ano naman kayo, research, what is a pastor? A pastor is the name given. Kung ititake ko yung pastor na pangalan, I will always say, yes, Lord, I will take your burden for a little. Magiging pastor ako ng mga iilang mga tao. And I promise that I'll do my best ayon sa inyong gusto, hindi sa gusto ko. Alright? So, kung maraming pastor sa buong mundo, we can tend the flocks. Because sabi ng Lord, if you love me, you tend my flocks. If you love me, you tend my lambs. Lambs are leaders. Like, sabi ko nga, sa bawat home churches, kahit may 5. O, di ba? Nakita natin sa Glorious, halos gusto nilang lahat maging leader. That's a good sign. At saka nag-obey sila in terms of tithing. Kagabi po, I would like to reserve lang ni Jollibee yung kanya, wow. 6 pala na doctors ang nag-tend sa kanya. Aside sa kanyang talagang doctor niya, may 5 na nagsali na talaga kasi between life and death na eh. No? So, kaya nga, nagpapasalamat ako kasi pinuprove ng Lord yung mga testimony ko. Sabihin ng iba, overacting naman yan. Para ganun lang, di ba? So, but God will always show you kung ano yung mga, niya ngayon. Because He's revealing Himself to all of us. He's the unknown God. That's why we have to know Him. And, sabi niya, ginaya niya rin, sabi ko, Lord, nagka-tithes ang anak ko kasi ako ang pastor. Nagbibigay siya ng tithes. You can claim. Kaya yung sinasabi nila, ay wala ng tithes ngayon. Sa kanila, wala. Sa atin, may proof tayo. Kaya siya, ginaya niya rin nung time na last na lang na blow kay operahan na siya. Sabi niya, okay, one more blow, sabi ng mga doctors. At kung hindi, iniipit na nila yung bata na plano na nilang pero hindi pa rin kasi yung baby, naka-disalign. So, ang sabi, okay, pag nag-blow ka, pinarest mo na siya ng 1 hour para at least meron siyang lakas. Para yung baby at saka yung heartbeat ng baby humina. So, yun, the doctors are all filled with wisdom kasi I really prayed. Sabi ko, Lord, that room, kung sino mang nandyan, you can overcome everything. The presence of God can overcome everything. So all you have to do is so simple, invite the presence of God. Tapos sabi ni Jollibee, Lord, sabi niya, nag-tithes ako. Can you imagine, sinabi na anak ko yan? And then, lumabas yung baby. 1 cm lang nung umpisa, I prophesied again. Sabi ko nga, walang katapusan eh. Ngayon, didi na naman. Kailangan lumabas yung milk, di ba? Ito ay testimony. So, nung nagulat yung midwife na 1 cm and then na yung tubig. Kasi nag-declare ako yung tubigan kailangan ng magputok. And then right there,
10 cm agad. After yung basang-basa na daw yung floor. 10 cm agad, from 1 cm to 10 cm. Can you imagine the miracle? Kaya nga milagro, tumatayo ang balahibo ko. Kinakausap ko yung apo ko kagabi. Sabi ko, ikaw alam mo, recorded yung prayer at prophecy ko sa iyo. You really remember. Kasi the devil is trying to suppress or ayaw ng demonyo na lalabas si Emmanuel kasi alam niya na magiging dangerous species si Emmanuel. Okay? Ang lola nandyan. So, I believe that the anointing will flow. Kaya gusto ko ma-expose kayo, mga bata pa kayo, because this is your generation. Ang generation na prophecy. The last prophecy is Jesus is coming. So, kayo ay you will be different from other young people. Set apart yourself from sin, from dirt. Because tinawag kayo ng Lord. Kaya kayo nandito para mabigyan kayo ng idea because may role kayo sa last days. Can you give a clap offering to the Lord? Now, try natin, mag-pray kayo. Kung ang pastor ninyo ay negligence of duty, well, ako na mismo ang magsabi sa mga young people, you ask God na palitan ang pastor niyo. You can do it kapag kayo ay nasa line, talagang papalitan ng Lord yan. Kasi hindi bagay yung pastor sa'yo. Ikaw yung baby na, baby ka pa lang, gusto mong magsibol ka, talagang subilsibo ka. Samantalang yung mentor mo, yung coach mo ay talagang uugod-ugod. Natural, hindi ka babagay sa'yo, hindi mo ma-fulfill yung call ng Lord. So therefore, you can ask God to change your mentor. Hello? Alam nga naman, forever kang magdusa sa mentor na yan na wala malang ginawa. Di ba? Kailangan mayroong gagawin. Kaya naman, imposible naman wala silang alam kasi may pastor din sila na sinusupply kung ano ang dapat gawin. Ngayon, pagdating sa assignment, pag hindi nila ginawa, that is ang tawag dyan? Negligence of duty. So, you become a killers of souls. Naintindihan natin? So, you need to pray for your pastor. Ganon ang ibig sabihin. Pero pag ganon, nakita ng Lord na talagang magagaling yung mga bata, sabi ng Lord, alisin na kita dyan. O ito na, magagaling na sila, ikaw naman hindi ka nagpapagaling. Tama ba? So, that's why itong last days, kailangan na tayo ng impromptu, ang tawag dyan? Confrontation. Confrontational preaching na tayo. Marami na tayong alam. Wala lang tayong action. So sabihin mo sa katabi mo, mag-action na tayo. Kasi pag na-actionan mo isang salita, nandun ka na. Next na salita, nandun ka na naman. So mabilis ang iyong progress kapag you do the action in the Word of God. The Word of God is prophesied. Dineclare na ng Lord, ibig sabihin talagang mangyayari yan. Naghahanap lang ng isang taong tagagawa. Kaya nga, we belong to the book of Acts. Sinabi ko kagabi. Are you blessed today? Yes. So we will invite pastors. Yung ginugroom ko pa lang na pastor, kung talagang palagay ninyo ay wala kayong plano, you can come to the office and say, siguro I recommend itong aking kasama. So do not delay the work of God. Katulad nito, bakit si Pastora aggressive? Kasi alam ko, malapit nang dumating ang Lord. Sa ganito mga platforms na hindi gumagana yung iba, okay lang sa mga anniversaries, abay, ireklamo talaga ako. Mamaya, magpipace ako na sa Lord. Tapos anong ire-report ko? Yung inyong anniversary. O, di ba? Hanggang sa nag-economy na lang, Paris na lang tayo para kalahating belly sa'yo, sa aking kalahating belly din. Huwag ganun. That is not the point. Kung totoo na pastor tayo, tinawag tayo ng Lord, show them na may kapanawagan tayo. We should be proud na tinawag ako ng Lord. Hindi ako perfect, pero tinawag niya ako. Meron siyang assigned na tao na gagamitin katulad ni Moses, hindi siya masalita, mayroon siyang inassign para ilagyan ang kanya mga lack, ang kanya mga kulang.
nilalagyan. Patunay na tinawag ka ng Lord kahit with your deficiencies. Because our God is a God of love, a God of generosity. May God bless you at sana lahat ng nakakita nito kahit ibang church, ito ay makatulong sa atin. Kung tayo ang pastor or tayo yung director ng ating church at hindi natin sila dinidirect ng tama, wala tayong output. Marapit nang dumating ang Lord, we will be judged. Ako i-judge din ako eh. I don't know with you. Siguro, para sa iyo, hindi ka i-judge, kaya ganyan ka umarte. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, lahat ng cold ones ay may judgment. Ang judgment natin according sa work natin. It's okay. Kung hindi ka naman mag-respond sa masisave ka pa rin. Pero mayroong chances na hindi ka masave. Kasi pag na-fall ka sa iyong assignment, yung ugali mo mag-iba na, di ba? Blah, blah, blah. And then you say goodbye na. And be vanished. Kasi wala sa garden. Tandaan niyo, ang mata ng Diyos ay nasa Garden of Eden. Nasa assignment. Hindi yun sa pasimba-simba lang. God bless you. I hope tomorrow, yung mga talagang tinamaan ni Lord, hindi ni Cupido, ay talagang they would love to worship the Lord in spirit and in truth. At maglagay sila ng extra mile. Because syempre, pag yung love mo naman ay parang malamig pa sa Sprite, talagang hindi yan katanggap-tanggap sa Diyos. Because ang gusto ng Lord, ang love mo ay galing sa puso. Pag galing sa puso, lumalabas sa nguso, lumalabas sa ating mga action, at mayroon tayong extra mile because that is the kind of love that God has. I love you. Don't you know that? I love you, kaya ako ginagawa ito. At kahit marami akong kalaban, it's okay. As long as nakikita niyo yung resulta, I invite you to come with us. In Jesus' name. Amen. Bye-bye. Annyeonghaseyo. Dito yung ating mga children. Ipakita natin. Ating mga leaders. Ito si Shinalyn. Para ma-acquaint kayo. Si Shaina. Si Joy, who is very active now. Si Pastora Jennifer. Si Mark. Si Carl. At dito ang ating mga young people. Ayan na si Nicole. Yan. Kasi I'm so proud of them kasi bumabait sila pag nandito sila. Kasi may disiplina si Mama. Ayan na ang ating camera woman and also in charge sila ng ating mga young people. Now I'm giving them the chance before they fly. You're about to fly, right? Ngayon, kailangan ninyong ipasa ito. Present your capacity, your capability na binigay ng Diyos sa inyo. And then that would be the measure of your flying. Ikaw, ang layo ng fly mo, dapat much is given, much is required. Amen. Okay? Bye-bye.